Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Justice na handa silang imbestigahan ang naging pahayag ni retired police official Royina Garma sa nakaraang House Quad Committee hearing kaugnay sa mga opisyal na sangkot umano sa pagpatay sa kasagsagan ng anti-drug operations. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, ang investigasyon ay magsisimula sa sandaling matanggap ng DOJ ang mga dokumento o kung may maghahain ng reklamo laban sa mga sangkot. Sa kanyang affidavit, isiniwalat ni Garma ang mga papel ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sa anti-drug operations kasama ang pagkakabunyag sa mga umano'y gantimpala sa pagpatay ng drug suspects. Hataw Balita ngayon. Wala ring alam si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinasabing reward system sa mga pulis kaugnay ng nooy War on Drugs campaign. Sa isang panayam, sinabi ng former Philippine National Police Chief na noong panahon niya ay wala naman silang mapagkukuhanan ng pondo para bigyan ng pabuya ang mga pulis. Hindi rin aniya alam kung ano ang motibo ni dating PCSO Chairperson Royina Garma sa mga ipinahayag nito sa House Quadcom. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang pahayag ni dating PCSO Chairperson Royina Garma ukol sa umano'y reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Go, walang anumang pabuya ang ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng buhay ng mga nasasangkot sa ilegal na droga at hindi pinayagan ng dating Pangulo ang walang kabuluhang pamamaslang. Nilinaw rin ng senador na limitado ang kanyang papel bilang Special Assistant to the President noon at tiniyak na wala siyang kinalaman sa police operations o pondo ng tanggapan ng Pangulo. Kasabay nito nananawagan si Go sa Senado para sa isang patas na investigasyon sa mga aligasyon ni Garma na binansagan niyang taktika para pagtakpan ang sariling pagkakasangkot sa pamamaslang noong 2019. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ang administrasyon ng Marcos na makipagtulungan sa International Criminal Court. Ito ay tungkol sa investigasyon sa mga extrajudicial killings o EJKS na naganap sa ilalim ng anti-drug war ng nakaraang administrasyon. Samantala, humihingi naman ng paumanhin si retired Police Colonel Royina Garma sa mga kaanak ng mga biktima. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang imbitahan ng Senado si Liu Dong na kilala bilang godfather ng Philippine Offshore Gaming Operations upang magbigay ng mahalagang impormasyon hinggil kay Alice Go at ang kanyang mga ugnayan sa Pogo. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, umaasa siyang makapagbibigay si Liu ng detalye tungkol kay Go Waping at iba pang konektadong tao sa Pogo Network. At ang pag-aresto kay Liu na tinaguri ang kingpin ng Pogos ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na investigasyon ng Senado. Hataw Balita ngayon.
Apat na kahina-hinalang parcel na idiniklarang massage oil at kape ang naharang sa Central Mail Exchange Center o CMEX sa NAIA Complex, Pasay City noong nakaraang Biyernes, October 11, 2024. Nasabat ng mga otoridad ang libo-libong tabletas ng ecstasy, liquid gamma hydroxybutyrate o GHB at marijuana-infused products na nagkakahalagang aabot sa 7.5 million pesos. Ang mga nasamsam na droga ay itinurn over sa PDEA para sa karagdagang pagsusuri at pagsasampa ng kaso. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga akusasyon na pinapayagan ng VIP service nito ang mga pasahero na makaiwas sa mga mahalagang airport procedures kapalit ng pagbabayad ng 800 pesos. Nilinaw ng MIAA na ang kanilang VIP service, partikular ang meet and greet o meet and assist service o MAAS, ay alinsunod sa mga protocol ng Bureau of Customs, Immigration Quarantine at Security o CIQS at base sa mga regulasyon ng pamahalaan at airlines. Pagtitiyak pa ng MIAA, handa silang panatilihin ang mataas na antas ng seguridad, profesionalismo at transparency sa lahat ng kanilang serbisyo. Hataw Balita ngayon. Aprobado na ng Toll Regulatory Board o TRB ang bagong toll rates para sa NLEX Connector simula bukas, October 15, 2024. Ang mga bagong toll rates ay bahagi ng programa upang unti-unting ipatupad ang toll fee para mabawasan ang bigat sa mga motorista. Sa bagong toll matrix, 119 pesos ang sisingilin para sa Class 1 vehicles habang 299 sa Class 2 at 418 naman sa Class 3. Ipinatupad ang unang toll rates noong 2023, 4 na buwan matapos buksan ang Caloocan to España section ng NLEX Connector. Hataw Balita ngayon. Nasa 37 overseas Filipino workers ang nakatakdang umuwi ngayong araw mula sa Lebanon matapos ang serye ng mga pag-atake na Israel na nagdulot ng matinding pinsala sa timog na bahagi ng bansa. Nitong nagdaang weekend, 17 na OFW din ang nakauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon kung saan nakatanggap sila ng 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Worker, 75,000 pesos din mula sa Overseas Workers Welfare Association at 20,000 pesos naman mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa kabuuan, umabot na sa 450 OFWs at 28 dependents ang napauwi na sa Pilipinas mula sa Lebanon habang 571 pa ang nagpahayag na rin ng kagustuhang makauwi ng bansa. Kasunod ito ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabilisang pagpapalikas sa mga Pilipinong naiipit sa lumalalang kaguluhan sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Pangungunahan ng Pilipinas ang Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction in sa Philippine International Convention Center o PICC na magsisimula ngayong araw at tatagal hanggang Biyernes, October 18. Inaasahang dadaluhan ng pagpupulong ng nasa mahigit 4,000 high-level officials mula sa 69 countries na layong palakasin ang kooperasyon para sa disaster resilience. Bunsod dito ipapatupad ang gun ban sa Metro Manila simula October 14 hanggang 19 bilang bahagi ng seguridad. Gayon din gagawin ang stop-and-go scheme sa mga kalsada mula NAIA papunta sa mga hotel, PICC at CCP complex. Nauna nang sinuspindi ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa gobyerno sa Maynila at Pasay ngayong araw para sa paghahanda sa nasabing pagpupulong. Hataw Balita ngayon. Bad news po sa mga motorista.
Inaasahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, dulot ng patuloy na gulo sa Middle East. Ayon sa isang oil industry players, batay sa kalakalan sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng imported fuel ng higit sa 2 piso kada litro. Dahil dito, asahan ang pagtaas ng presyo ng diesel sa 2 pesos and 37 per liter. Ang gasolina naman ay nasa 2 pesos and 21 pesos per liter, samantalang ang kerosene ay tataas ng 2 pesos and 48 per liter. Hataw Balita ngayon. Itinalaga bilang bagong officer in charge ng Social Security System si Robert Joseph Teclaro. Ito ay matapos magbitiw si former SSS President Rolando Ledesma Macasaet sa pwesto upang maging nominado ng SSS-GSIS Pensionado Party List para sa nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Si Teclaro na miyembro ng Social Security Commission mula Enero 2023 ay epektibong umupo sa pwesto simula Oktubre 11, 2024. Hataw Balita ngayon. Pirmado na ang isang bagong batas na nagtatanggal sa paggamit ng mother tongue bilang pangunahing wika ng pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3. Ayon sa Republic Act 12027, epektibo noong October 10, 2024, magiging optional na lamang ang paggamit ng mga regional na wika sa mga monolingual na klase, habang ang Filipino at English naman ang magiging pangunahing wika ng pagtuturo. Ang mother tongue ay gagamitin na lamang bilang pantulong na medium ng pagtuturo sa mga paaralan. Tinatayang 3 milyong Philippine Identification Card o National ID ang naipadala na ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga mamamayan sa buong Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Humigit kumulang 5 milyong residente na nakapagparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys sa Kabikulan. Sa talang Philippine Statistics Authority o PSA noong August 30 sa 4.95 milyong residente na ang nakapagparehistro. Nasa 3,086,200 pa lang na physical ID cards ang naipadala ng ahensya sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Ayon kay PSA 5 PhilSys Focal Person Rudyard Ernest Sabaw, bukod sa 3 milyong physical ID, may 1.9 milyong national ID na imprenta sa papel na pareho rin ng functions at validity. Ito ay mga individual na may national ID na sa kanilang record pero hindi pa nakatatanggap ng physical ID cards. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng PSA Bicol sa PhilPost para mapabilis ang delivery ng mga national ID sa iba pang mga residente sa probinsya. Samantala, nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na huwag basta ipagkakatiwala ang ePhil ID sa mga taong nagpapakilalang PSA personnel na nais i-scan, mangolekta ng data o verification kung saan posibleng makompromiso o mas panganib ang privacy at security ng sinuman. Kung may makaka-encounter na kaparehong insidente, pwedeng mag-file ng reklamo sa RSSO5 at psa.gov.ph o sumadya sa pinakamalapit na PSA office. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Sisimulan sa 2026 ang operasyon ng Davao High Priority Bus System ng Department of Transportation o DOTR. Ito ay matapos inanunsyo ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang implementasyon ng naturang proyekto. Nag-request na rin ang ahensya ng dagdag na budget mula sa Kongreso maliban sa pondong galing sa Asian Development Bank at Local Government of Davao. Ang naturang high priority bus ay isang bus-based public transport na gumagamit ng modern fleets ng electric at diesel-powered bus sa 29 na ruta o 672.95 km road network sa lungsod. Hataw Balita ngayon.
Nakapagtala ang Provincial Health Office sa lalawigan ng Albay ng pagtaas sa kaso ng dengue sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ang Provincial Health Office sa lalawigan ng Albay ng mahigit 2,000 kaso ng dengue. Batay sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, umabot na sa 2,074 ang kaso ng dengue sa probinsya simula noong buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Sa ikatlong quarter ng taong 2024, nasa 1,373 ang naitatalang kaso ng naturang sakit. Sa taya ng Albay Provincial Health Office, nasa 80% ang itinaas ng kaso ng sakit sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ikinababahala ng Albay PHO ang naturang pagtaas ng kaso. Ayon kay PESU Coordinator John Edmund Dominic Bailon, mahigpit ang ginagawang monitoring sa pagdami ng naitatalang kaso. Patuloy naman ang sinasagawang pagsasanay para sa mga karagdagang sanitation officers sa mga barangay. Samantala na mahagi naman ang PHO PESU ng mga karagdagang gamot para sa mga lokal na pamahalaan. Pinalalahanan din ang publiko na panatiling malinis ang kapaligiran at iwasan ang pagkakaroon ng mga stagnant water, lalo na ngayong madalas na pag-ulan at sama ng panahon sa Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Pinuna ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang pahayag ni presidential candidate Kamala Harris ukol kay Russian President Vladimir Putin. Aniya, nagpapakita ito ng kung ano ang nais ng Estados Unidos na maging pananaw ng mundo. Mula sa Regina, Canada, may humahataw na balita si Emerald Roca, live. Hataw Balita ngayon. Hello Emerald, ano ang pinagmulan ng pahayag na ito ni Peskov? Noel, pinuna ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov si Democratic Party presidential candidate Kamala Harris nang tawagin nitong murderous dictator si President Vladimir Putin. Ayon sa kanya, ang mga politiko sa Washington ay nais pasunurin ang buong mundo sa kanilang paniniwala. Dagdag pa niya, ito marahil ang paraang sinusundan ng Estados Unidos sa pakikipag-ugnayan nila sa ibang bansa upang igiit ang kanilang pananaw sa buong mundo. Paraan na unti-unti nang hindi nagugustuhan ng karamihan. At yan muna ang latest, balik sa iyo Noel. Yes, Emerald, bakit ba biglang naglabas ng pahayag ang Kremlin ukol dito? Noel, regarding ito sa komento ni Peskov in response kay Harris sa isang newly released book by US journalist na si Bob Woodward. Ayon dito, si Donald Trump na isang Republican candidate and former president ay nag-send ng COVID test sa Russia noong panahon ng pandemic. Sa isang panayam sa radyo, she described Putin as a murderous dictator. Noel? Alright, sige, maraming salamat sa update, Emerald Roca mula sa Regina, Canada. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang mga opisyal sa Estados Unidos na target ng Israel ang military at energy infrastructure ng Iran. Ito ay bilang tugon sa pag-atake ng Iran ngayong buwan. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang US officials na may partikular na target na ang Israel bilang ganti sa long-range missile attack ng Iran at ito ay ang tirahin ng pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Nananatili sa high alert status ang gitnang silangan dahil sa paglala ng digmaan simula noong nakaraang taon sa pagitan ng Israel at ang Iran-backed group Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Samantala, nagbanta ang Tehran, isang pangunahing producer ng langis sa malubhang kahihinatnan ng Israel kapag sinalakay nito ang Iran. Paulit-ulit na ipinahayag ng Israel ang intensyon nitong tumugon sa missile barrage ng Iran noong October 1 na inilunsad bilang tugon sa mga military operation ng Israel sa Gaza at Lebanon at sa pagpatay sa mga leader ng Hamas at Hezbollah. Dagdag pa rito, patuloy ang military operation sa southern Lebanon upang buwagin ang Hezbollah infrastructure, kabilang ang mga terrorist cell, launchers, anti-tank missile post at terrorist infrastructure sites.
Nagpahayag naman ng matinding pag-aalala si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kay Israeli Defense Minister Gallant tungkol sa mga ulat ng pag-atake ng Israel sa mga pwesto ng peacekeepers. Hinimok niya si Gallant na tiyakin ang kaligtasan ng mga ito. Sa kasalukuyan, nananatili sa peligro ang mga peacekeeper dahil sa patuloy na pag-atake sa kanilang lugar. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Namataan sa Taiwan ang mga Chinese aircraft carrier na naglalayag patimog sa isla habang naglabas ng video ang militar ng China na nagpapakita ng kanilang kahandaan para sa isang digmaan. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Iniulat ng Taiwan ang pagkakita ng isang grupo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ng China na nagdudulot ng pangamba sa posibilidad na panibagong serye ng military exercises ng China. Tinuturing ng China na bahagi ng teritoryo nito ang Taiwan at binansagan si Pangulong Lai Chih-te bilang separatist. Regular na nasasagawa ang military operations ng China sa paligid ng isla. Sa kanyang talumpati noong nakaraang linggo, nanindigan sila na walang karapatan ang People's Republic of China na kumatawan sa Taiwan, ngunit handa silang makipagtulungan sa Beijing upang tugunan ang mga usapin tulad sa climate change. Ayon sa pahayag ng Ministry of National Defense ng Taiwan, pumasok ang isang grupo ng hukbong pandagit ng China na pinangungunahan ng carrier na layunin sa teritoryo ng isla malapit sa Bashi Channel na naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas. Patuloy na binabantayan ng sandatahang lakas ng Taiwan ang pagkilos ng China. Samantala, naglabas ang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army ng isang propaganda video sa kanilang social media na may pamagat na fully prepared and biding one's time before battle. Pinapakita sa video ang mga fighter jet at mga barkong pandigma na magkakasamang nag-ooperate, mga mobile missile launcher at mga amphibious assault vehicles kasama ang isang maliit na mapa ng Taiwan sa isa sa mga karakter ng pamagat ng video. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Patuloy na nahaharap ang estado ng Florida sa baha, brownout at kakulangan ng supply sa gasolina matapos manalasa ang Hurricanes Helene at Milton. Si Daryl Angeles, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Wala pang 2 linggo mula nang bayuhin ng bagyong Helene noong September 26 ang Florida, ay muli na namang pinadapa ng Hurricane Milton ang estado. Dahil dito nawalang saysay ang mga naunang rescue at recovery efforts. Matapos ang matinding hangin, malakas na ulan at daluyong na pumatay ng 200 tao sa tinahak ng bagyong Helene mula sa timog hanggang hilaga ng estado, 17 naman ang nasawi sa Hurricane Milton. Kahit sanay na ang mga Floridians sa masungit na panahon, nahaharap sila ngayon sa kakulangan ng mga bilihin at gasolina. Maraming kalsada pa rin ang sira at hindi madaanan dahil lubog sa baha o kaya'y barado ng mga natumbang puno. Milyong-milyong residente ang wala pa ring kuryente. Sa St. Petersburg may mga itinayong temporary stations upang magbigay ng tubig, baterya at cleanup kits. Mayroon ding charging station para sa devices at namimigay rin ng 10 galon ng gasolina sa mga residente. Nananatiling nasa ilalim ng boil water advisory ang lungsod dahil sa pagtaga sa mga linya ng tubig. Samantala, bukas na muli ang Tampa International Airport at ilang theme parks sa Orlando. Sa kabila ng pagsusumikap, matatagalan pa bago tuluyang makaahon ang Florida mula sa pagkakasunod na bagyo. Dagdag pa rito, nagbabala ang mga hurricane expert tungkol sa 2 posibleng tropical storm na papalapit sa Estados Unidos. Daryl Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng mga sakuna, lumilitaw ang bayanihan. At habang hinaharap ng Florida ang epekto ng Hurricane Milton, nagtipon ang mga Canadian Electrical Company upang magbigay ng tulong. Mula sa Edmonton, Canada, alamin natin ang detalye sa humahataw na balita ni Jeffrey Coz. Live. Hataw Balita Ngayon. Jeffrey, ano ang nagtulak sa Canadian power companies upang tumulong sa mga local utility companies sa Florida, USA?
Noel, mayroong iba't ibang mutual assistance group sa North America at umaasa ang bawat isa na magtutulungan lalo na sa panahon ng kalamidad gaya ng katatapos pa lamang na pananalasa ng Hurricane Milton. Malaking tulong sa recovery effort ang pagpapadala ng Canadian Electric Companies ng kanilang mga tauhan. Isa na rito ang Hydro One True Line. Halos 2 milyong residente sa Florida ang nawalan ng kuryente nitong nakaraang linggo. Ayon sa Florida Power and Light o FPL, halos 1.3 million customers nila ang naibalik na ang kuryente, habang 65% ng customers ng Orlando Utilities Commission ay mayroon na ring supply ng kuryente. Nagbigay ng babala ang Duke Energy, ang pinakamalaking power company sa Florida, na makipag-ugnayan muna sa publiko ang kanilang latest update bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan. Inaasahang ganap na maibabalik ang normal na supply ng kuryente sa Lunes. Noel? Yes, Jeffrey, sa mga panahon ba ng mga ganito, yung mga outage, sino at ano ba ang priorities? Noel, uunahin ang pagpapanumbalik ng kuryente sa pinakamalaking bilang ng mga customer sa lalong madaling panahon. Gayunman, ayon sa Florida Power Light Company, bibigyan ng prioridad ang mga sumusunod: mga power plant, mga nasirang linya at mga substation, critical facilities tulad ng ospital, istasyon ng pulisya, bombero, communication facilities, at ang mga treatment plant. At pangatlo ay ang major thoroughfares, ang pharmacy, gasolinahan at iba't ibang mahalagang serbisyo sa komunidad. At ang pang-apat naman ay natututukan ay ang mas maliliit na grupo at ang lokal na mga lugar. Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Inilarawan ng ilang survivor ng Hurricane Milton ang pagliligtas ng Diyos habang kasagsagan at matapos manalasa ng bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni US President Joe Biden na ang maagang paghahanda ang naging susi sa pag-iwas sa mas malubhang epekto ng Hurricane Milton. You know, life-saving measures did make a difference. More than 80,000 people followed orders to safely shelter last night, and we've had search and rescue teams at the ready for any calls for help this morning. Iba naman ang ipinagpapasalamat ng ilang residente na nakaranas ng malakas na hangin at pagragsa ng tubig ulan. Ayon sa kababayan nating si Benson Cruz, nanalig sila na ililigtas sila ng Diyos habang binabayo ng Hurricane Milton ang kanilang lugar. We feel it. It seems like it. That's what happened. We really feel it. Yung present ba niya parang nandito sa amin kagabi. The whole night. Kaya hindi kami talaga nag-aalangan whatsoever. Nothing. We're not worried. But just like I said, just a normal night. That's all. Para naman kay Sara Caneso, tila napigil ang pag-apaw ng tubig ulan sa paligid ng kanilang kondo sa pamamagitan ng kanilang panalangin. Ay, maraming salamat po sa Diyos kasi niligtas niya kami bago nga po yung kasagsagan nung magla-landfall na nag-pray kami lahat na may binasa kami sa Bible na yung awit 91 verse 1 to 16. Nakatulong naman po yung malaki sa amin kasi talagang niligtas tayo ng Diyos na walang nasa lanta. Bagamat na stranded si Mark sa isang park sa kasagsagan ng bagyo, ipinagpapasalamat niyang naingatan siya at ang iba pang mga residente na hindi rin nakalikas. When I was up there, I was with about 5 other people in the park that I had never known. And so, with that, you kind of, when you spend something like that's kind of traumatic with somebody else, you get to know them, you appreciate other people. So you go by, you don't just see a mobile home, you see the person that's inside, you know them. Naniniwala si Mark na ang Diyos ang nagligtas sa kanya, lalo na nang makita niya ang nangyaring pinsala sa paligid ng kanyang bahay. I think when you look at something like this, you can always have to think that it could have been so much worse without God's protection. That these are just all little things,
and they can all be replaced, but you know, we were all safe with God's protection and His mercy and care. Ilan lamang sina Mark, Sarah at Benson sa mga nakaranas ng awa ng Diyos sa gitna ng malakas na bagyo. Inaasahan na patuloy na mararamdaman ang paglingap ng Panginoon sa mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng mga tulong mula sa iba't ibang grupong nagmamalasakit at nakikipagkaisa sa muling pagbangon ng Florida. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Binigyang diin ng Philippine Consulate Office sa Los Angeles, USA ang mga karapatan ng isang batang ipinanganak sa Amerika na may mga magulang na Pilipino sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. Hinihikayat naman ng konsulado ang mga Filipino-American sa LA na makiisa sa iba't ibang programa at events ngayong ipinagdiriwang ang Filipino-American History Month. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Tampok ngayong araw ang konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles para sa iba't ibang serbisyo at community events ng tanggapan. Sa panayam ng UNTV kay Acting Head of Post Maria Almy Gamble, pinalalahanan nito ang ating mga kababayang Filipino-American na i-report sa konsulado kung sila ay mayroong anak na ipinanganak sa Amerika. Ipinunton niya ang mga pribilehiyo nito sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas gaya ng automatic dual citizenship, karapatang makapag-aral sa Pilipinas at maging representative ng bansa sa international sports at pageants. Gusto nilang mag-aral sa Pilipinas or more recently, yung mga gustong, kunyari, maglaro or mag-represent sa Pilipinas in various international arenas, usually in sports and in the beauty pageants, diba? So, you know, if you confirm the Philippine citizenship by reporting the birth of your children with us, then that already confirms and that also automatically allows them to get the Philippine passport. Sa kanilang mga anak, i-download sa losangelespcg.org ang kinakailangang form at i-fill out. Kailangan nitong ipanotaryo bago ipadala sa pamamagitan ng koreo sa konsulado. Para naman sa mga kababayan nating turista na makararanas ng problema habang nasa Amerika, gaya ng paghahanap ng mga nawawalang kamag-anak o mga nanakawan, maaari silang makipag-ugnayan sa konsulado sa pamamagitan ng pag-email sa Assistance to Nationals sa email address na lapcg.atn@gmail.com. Para naman sa mga kababayan nating nakatira malayo sa konsulado, kayo ay inaanyayahan para sa mga scheduled na consular outreach program na gaganapin sa Bakersfield, California, Phoenix, Arizona, at Las Vegas. So we have one in Bakersfield, that's October 18 to 19. And I'm sure yung ating mga kababayan sa Phoenix tsaka sa Las Vegas, they will also want to know. November 16 to 17 yung ating Phoenix outreach. And then ang last outreach for the year is in Las Vegas, December 7 and 8. Maaari makakuha ng appointment sa website ng konsulado at huwag kalimutang dalhin ang required documents para sa serbisyong kailangan. Para naman sa mga Filipino community events, inaanyayahan ng lahat para sa quarterly field market ng usapan.org ngayong linggo, October 13, kung saan makikita ang activation ng Philippine tourism at iba pa. Sa October 16 naman ay magaganap ang Diversity, Equity, Inclusion and Belonging ng North LA County Regional Center sa Chatsworth, California bilang awareness campaign para sa people with disability. Maaari maka-avail ang mga kababayan natin ng mga serbisyo para sa people with disability at iba pa. Para naman sa ating mga kababayang retirees, magkakaroon ng town hall meeting ng Philippine Retirement Authority ngayong buwan ng Oktubre sa konsulado para pag-usapan ng Special Retirees Resident Visa. Samantala, ipinagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre ang Filipino-American History Month. Paanyaya ng konsulado na magkakaroon ng Larry Itliong Day sa October 25 habang celebration naman ng Filipino-American Month at Larry Itliong Day sa Historic Filipino Town kasama ang Filipino Workers Center sa October 26. Bukas din ang konsulado para sa community collaboration ng Filipino community organizations. So, if you want to collaborate with us sa cultural, you can reach out to our cultural section which is cultural.pcgenla@gmail.com, or you can send your letters or your invitations to losangelespc@aol.com.
Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Formal na isasagawa ngayong araw ang turnover ng Solar Street Lamps Project ng Members Church of God International at UNTV News sa Camarines Norte Police Provincial Office. Mula sa Daet, Camarines, si Brian Baldaraje, humahataw live. Brian, ilang solar street lamps ba ang ipagkakaloob ng MCGI at UNTV dyan sa PNP Cam Norte? Good morning, Noel. Sa 15 solar street lamps ang ipagkakaloob ngayong araw ng Members Church of God International at UNTV News sa Camarines Norte Police Provincial Office. Noel, kasabay ang turnover ng flag ceremony program ngayong umaga dito sa Camp Wenceslao Vinsons ng PNP sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ipagkakaloob mamaya ng kinatawan ng MCGI na si Brother Danny Navales at Brother Roland Antonio kay CNPPO Provincial Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ang significant remote bilang tanda ng donasyon ng naturang proyekto sa Philippine National Police sa probinsya. Noel, magsasagawa din ng ribbon cutting sa solar street lamps marker na itinayo sa naturang kampo kasama ang mga opisyal ng PNP sa lalawigan. Laking pasasalamat, Noel, ng mga opisyal ng CNPPO sa ipinagkaloob na ito na proyekto ng MCGI dahil ang matagal na nilang problema sa madidilim na lugar sa loob ng kampo ngayon ay maliwanag na. Nasa 300 watts, Noel, kasi ang kapasidad ng bawat solar lamps na inilagay dito. Kaya naman makikita ang malaking pagbabago dito lalo na sa gabi. Madali na itong nadadaanan ng mga tao at ganun din ng mga sasakyan. Noel, matatandaan ang Solar Street Lamps Project na ito ay isa sa proyektong nabuo noong dumalaw si Kuya Daniel Rason na overall servant ng MCGI sa Camarines Norte Police Provincial Office noong Marso ngayon taon. Noel, mamaya kasabay ng turnover ng 15 solar street lamps dito sa CNPPO, magsasagawa din ng MCGI ng feeding activity sa mga police personnel na nakatalaga dito sa kapon na ito. Noel. Iyon, maraming salamat sa napakagandang balita mo. Brian Baldaraje, live mula dyan sa Daet, Camarines Norte. Hataw Balita Ngayon. Umabot ang libreng serbisyo ng Members Church of God International or MCGI sa ating mga kababayan at iba pang nangangailangan sa regional areas ng North Queensland, Australia. Ito ang humahataw na balita ni May Viandog. Iba't ibang serbisyo ang natanggap ng mga bisita nating kababayan sa Queensland, Australia kasabay ng selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International na ginanap sa Bobwood Cultural Hall ng Sarina, Queensland. Bukod sa free medical consultation, may libre ring groceries na nakuha sila sa MCGI Free Store. Mayroon ding food stalls kung saan libre ang lahat ng makukuhang pagkain. Free Australian visa consultation, free haircut, at libreng supplements. They're very good. Actually, it's really excellent. They're very attentive, especially to people who they really know are guests. You know, they offer you anything from muta to food to chairs to everything. They're very welcoming. Bali, masaya, nakakagalak, nakakaano ng kalooban kasi okay yung mga tao, approachable sila. At the same time, may mga libreng serbisyo. Yun ang nakakatuwa kasi sa ibang wala kasi ganitong event. Kaya salamat sa Diyos at merong mga ganong gawain. Ilan sa volunteer doctors at nurses ng MCGI ay nagbiyahe pa mula sa kani-kanilang lugar. Ang standard consultation fee sa doktor dito sa Australia ay nasa $80 Australian o 3,000 pesos. Hindi pa kasama rito ang mga test kung kakailanganin. Ang mga gamot at supplements naman ay nasa mahigit $20 Australian o 800 pesos.
ito ang matitipid na mga bisitang dumalo sa selebrasyon. Masaya po talaga sila na natutulungan natin at nakaka-avail po sila ng mga medication. So around more or less nakakatipid po sila ng $120. So masayang-masaya po sila na nakukuha po nila sa MCGI ng libre. Yun po, nakakatuwa po sa kalooban. Salamat po sa Diyos. Nagbigay din ng mensahe at pasasalamat ang Philippine Honorary Consul na si Attorney Cheryl Gabutero sa MCGI volunteers ng North Queensland. So congratulations, it's an absolute honor. You're servicing our community. It's almost like an extension of the Philippine Consulate Office itself, where we really look after one another and the community members. And I hope to be there someday soon to see your wonderful offerings that you give back to the community. Thank you. Magkakasamang nagtulong-tulong ang mga volunteer ng MCGI mula sa Northern Queensland region, partikular sa lugar ng Cairns, Townsville, Gladstone, Rockhampton at Mackay para isagawa ang selebrasyon. Aabot sa 60 Pilipino ang nakapag-avail ng libreng serbisyo ng naturang pagdiriwang. Mavian Dog, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Ayan, at para naman sa ating mabilis na shoutout, Noel at Abby, mauna na ako ha. Belated happy birthday, syempre, sa ating Kuya Daniel. Samahan nawa po kayong palagi. At syempre sa ating mga kasama sa Texas, especially sa ating mga kasama dyan sa Austin, Killeen at San Antonio. At syempre sa ating mga ECU, East Coast USA Senior, sa mga nakasama natin sa Bicolandia. At may listahan tayo dito ngayon Ayan, kay Brother Eli Albano ng San Pablo City, gayon din sa Hurtado family ng Calamba City, at kay, sa ating kasamang si James Buntuyan, at syempre sa aking Mi Amor. Ayan, go ahead Noel and Abby. Ayun. At siyempre, habol din ako. Belated happy birthday po kay Kuya Daniel Razon. Samahan nawa po kayo palagi mula rito sa Edmonton. Sa lahat ng mga kapatid po, pinapabot ang pagbati sa inyo. At ganoon din, hello kay Millie Espana, kay Nancy Rebidad, kay Amy Laudencia, kay Janet Garciano, ganoon din kay Bert and Hilda Mendoza, kay Brad Ding and Evelyn Velasco, kay Annie, kay Darren, kay Winona and Nathan Weidman dyan sa Muntinlupa. Hello sa inyo lahat sa Weidman Compound. At syempre, sa aking mahal na asawang si Erwin at sa lahat ng mga kapatid sa buong Edmonton, Canada. Yon, Abby. Oo, Noel, makikibati na rin ako. Belated happy birthday sa ating pong Kuya Daniel at salamat sa Diyos ng marami sa pagbibigay sa inyo sa amin. At binabati ko rin ang aking pong mga magulang, ang aking mommy, ang aking daddy, ang aking kuya. Advance happy Sabbath anniversary sa aking ate Heather. Belated happy birthday din sa iyo, sa aking bunsong kapatid, kay Rachel, at sa aking mga pamangkin, kay AJ at kay Zachary. Marie? Ayan, marami pala tayong mga celebrants ngayong buwan ng Oktubre, at shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa ating mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radio La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 6 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share.
At sa amin namang ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso. Na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-14 na sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako si Marie Peñaranda. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, October 14, 2024. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. At ako naman si Abby Valdez mula sa Texas, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Abby, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.